Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa mga kawikaan, Kabanata 12, talata 22 hanggang 23. Ang sabi po dito, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa ating Panginoon. Dito po yung ating pag-aaralan, ito po ay tungkol po sa tinatawag na intellectual dishonesty. No, kasi may mga tao minsan na alam nila yung totoo pero hindi nila sinasabi. O alam nila yung tama pero ginukubli nila yung katotohanan kasi minsan kapag pinasukan ng mga personal na motibo o kaya minsan dahil sa emosyon, dahil sa galit, dahil sa inggit o sa ano pa mang kadahilanan, minsan mga kapatid hindi nila sinasabi ang kabuuang katotohanan. So ginagamit nila yung half truth, di ba? Minsan gagamitin, kunyari may mga tao minsan na gagamitin lang yung mga verses sa Bible to protect yung narrative na gusto nilang iparating, 'di ba? Pero dahil 'yun ginagawa nila dahil sa personal nila, no? Hindi dahil sa in good faith, no? Kasi kung in good faith naman 'yun, ay masabi natin na ito ay katotohanan na ipinapahayag mo. Pero pag not in good faith, gagamitin mo yung verses na 'yon para lang na pagtakpan o yung isang bagay o kaya may mga tao minsan na hindi sinasabi yung totoo kasi bakit? Kasi medyo baka tamaan din siya, baka maano rin yung may ginagawa rin siyang hindi maganda, no? Hindi tama. Kaya medyo minsan yung tao nagiging selective, no, sa mga verses na sa Biblia na kinukuha nila. Minsan ganun din naman, hindi lang naman sa ano yan, sa spiritual, hindi lang sa paglilingkod, no? Kahit naman dito sa reality ng buhay. May mga tao na alam nila yung katotohanan pero dahil natatakot sila o kaya maybe kasangkot din sila, may kinalaman din sila doon. So minsan mga kapatid, yung hindi nila talaga ipinapakita yung buong katotohanan. So siyempre, dinedepensa nila yung mga sarili nila. Di ba? Kaya nga sabi, kapag tayo ay nasa katotohanan, kaya nating, sabi nga, katumbas nito yung buhay natin. Di ba? Kasi kapag totoo talaga yung sinasabi mo, kaya mong pangatawanan, kaya mo itong tayuan, kahit sino man yung makaharap mo, kaya mong panindigan yung sinabi mo. Kasi bakit? Kasi alam mo ito yung totoo di ba? Pero pag sinasabi natin na medyo intellectual dishonesty, yung isang tao, hindi niya kayang tayuan di ba? Kasi hinahaluan niya ng kasinungalingan, no? Medyo twini-twist niya yung katotohanan. At siyempre kapag twini-twist natin yung katotohanan, doon tayo mahuhuli. Kaya nga sabi doon sa binasa natin sa verse 22, kung babasahin natin sa English na dialect, sabi doon, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So kahit yung Panginoon, ano sabi doon, the Lord detests lying lips. Yung mga yung mga sinungaling na mga labi, ito ay tinitest. At ang ating Panginoon ay namumuhi doon sa mga taong gumagawa noon. Diba? Kaya napakahalaga kasi mga kapatid na na sa ating ginagawa, nandun palagi yung ginagawa natin in good faith, di ba? Wala tayong tinatago kasi kapag may tinatago tayong mga bagay, mga kapatid, nagkakaroon ng contradiction o hindi nagiging coherent yung mga sinasabi natin, no? Minsan nagpabago-bago yung mga testimonya natin, yung mga statement natin, no, hanggang bandang huli, mga kapatid, siyempre yung iba nakakalimutan na nila kung ano yung sinabi niya doon sa isang tao at saka sa isang tao, kaya minsan nagkakabuhol-buhol na. So, nagtatanggal na yung mga statement. Doon mo kasi mahuhuli, di ba? Kasi kapag ang isang tao, totoo yung sinasabi niya, pakiikot-ikutin mo man yung question,
paikot-ikutin mo man yung mga tanong mo sa kanya, isa pa rin yung isasagot niya. Kasi bakit? Kasi nga, totoo yung sinasabi niya at wala siyang itinatago. Di ba? So sabi doon, hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihayag ng mangmang na tao. Kasi dito, ang totoong na taong matalino o talagang may karunungan mula sa Diyos, hindi agad-agad niya nagsasalita. Pinag-iisipan niya munang mabuti yung kanyang sinasabi. 'Di ba? Pinag-aaralan niya mabuti yung kanyang sinasabi. Kaya nga sa palagi nating may maririnig tayo na before you offer your lips, no? Hayaan mo muna na make sure na yung tongue mo, yung dila mo is connected dun sa brain mo, 'di ba? Kasi kapag yung dila natin hindi nakakonect sa brain natin, most of the time mga kapatid, yung lumalabas sa mga bibig natin na hindi natin pinag-iisipan, walang laman, 'di ba? Kung hindi man walang alaman, magiging kapahamakan natin 'yon, 'di ba? Kasi yung talaga mga matatalinong mga tao, quiet lang 'yan eh, no? Alam nila ay kung ano yung timing, no? Kung kailan nila bubuksan yung kanilang mga bibig. Yung ganun yung talaga mga matatalino kasi nag-o-observe lang 'yan eh. 'Di ba? Kahit may alam 'yan, hindi yan basta-bastang papasok at sasabihin yung kanyang alam, 'di ba? Tinitingnan niya rin yung mga factor kasi yan. Titingnan mo muna yung mga tao sa paligid mo, sino ba yung naroroon, 'di ba? Eh siyempre kapag may mga bagay na sensitibo at kunyari kahit sa paglilingkod, 'di ba? Eh kung may mga medyo mahina pa sa pananampalataya at yung topic is about talagang medyo sensitibo at pang mangkaw niya, lagyan natin pang workers na. So siyempre, titignan mo rin 'yon, yung mga ganung sitwasyon. Yung mga tao ba na sa paligid mo, meron ba itong kinalaman o wala? Kung wala sila naman, hindi naman sila, wala naman siyang kinalaman doon. So kahit may alam ka, hindi mo kailangang sabihin, di ba? So, pinag-iisipan muna ng mabuti ng mga taong matatalino. Pero kahangalan ay hinahayag ng mangmang na tao. Di ba? Amen? So, makikita mo yan eh. Kaya tingnan mo, may mga tao minsan na dahil nadala sa emosyon. No? Alam naman natin na no one is above the law. No? Pero sa kanya, ang taong bayan ang mas above sa law. No? Di ba? Tapos kailangan i-bend, no? May i-bend yung batas, di ba? Kaya may kita mo, siyempre, yung mga taong humahanga, yung mga taong mataas yung tingin sa kanya, eh, yung iba naniniwala, no? Talagang sasabihin, ang husay, ang galing talaga ng taong to, no? Eh, kasi para sa bayan, eh, di ba? Pero siyempre, kung ikaw ay nag-iisip ng mabuti, no? Kaya nga sabi doon, ite-test mo muna eh, titingnan mo tama ba yung sinabi niya, no? Hindi yung parang maganda sa pandinig pero mali eh, di ba? No, mali, no? Kahit sa tingin mo ito yung gusto ng nakararami, pero may proseso kasi, may tamang pamamaraan. So hindi mo pwedeng labagin yung batas, di ba? Para lang ma-please yung gusto ng iba. Diba? Hindi ganoon mga kapatid. So may kita natin dito, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kahit nga sa may Ephesians, no, sa Efesos chapter 4 verse 25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. So dito mga kapatid, pinapakita kasi ang intellectual dishonesty kasi mga kapatid, is sinasamahan natin ng kasinungalingan. Di ba? Hindi dapat ganoon mga kapatid. Kung tayo ay nagsasabi na matalino tayo at nakakaunawa, may understanding at tayo naniniwala na totoo yung sinasabi natin, siyempre kailangan mga kapatid na hindi dapat tayo nagsisinungaling. Di ba? Kaya nating harapin yung mga taong eye to eye, di ba? Hindi pwede kasi yung mga palihim na mga yung mga palihim na mga diskarte. Kasi siyempre, kapag ang tao ay gumagawa ng palihim, ibig sabihin may tinatago, 'di ba? At hindi ganoon yung itinuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Colossus chapter 2 verse 8 to 10, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya
na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ng mga alintuntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya nalubos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. So makikita natin dito na ipinapakita ng ating sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na talaga tayo kailangan mag-ingat na hindi tayo mabihag sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang karunungan, no? Na ang itinuturo, kasi marami talaga napapahamak ng ganyan di ba? Kasi minsan may mga tao na natuto lang ng konti, akala niya alam niya ng lahat, tapos siyempre yung mga tao pinaniwalaan naman na hindi mo na chine-check, hindi mo na tinitingnan, sinusuri kung tama ba o hindi, tapos bigla na lang gagawin, no? Tulad niya, siyempre sa YouTube, hindi naman lahat na nakikita mo sa YouTube dapat mong paniwalaan, di ba? kasi kung paniniwalaan mo na lang lahat sa YouTube, tapos gagawin mo rin, di ba? So, mapapahamak yung ating mga sarili, no? Kaya nga siyempre dapat pinipili rin natin yung mga taong pinakikinggan natin. Diba? Sinusuri rin natin yung mga nakikita natin, yung mga pinapakinggan natin, no? Hindi ibig sabihin na parang maganda sa pandinig o parang maganda yung pagkaka-explain is okay na, no? Kasi ganun minsan na ginagawa ng mga mga dishonest na mga tao, di ba? Siyempre, papagandahin nila yan. Parang yung mga peke, di ba? Gagawa ng na pagagandahin nila to deceive. Ang pinakano kasi niya is deceive yung tao. No, yung intellectual dishonesty is to deceive yung people. Paniwalain yung tao na yung mali ay totoo at yung totoo ay mali. Ganun gagawin yon, di ba? Para i-twist yung katotohanan. So kaya ang kailangan nandun talaga yung guidance ng ating Panginoon, no, na hindi tayo basta-basta nagpapaniwala para hindi tayo ma-deceive, no? So simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man yung bagay na natututunan natin o ano man yung bagay na alam natin, sabihin lang natin kung ano yung totoo, di ba? Huwag tayo mga kapatid na gagawa tayo ng kasinungalingan para dahil sa personal natin o kaya dahil may tao na i-compromise natin dahil sa tao, di ba? Kasi pag compromise natin yung katotohanan dahil sa ibang tao, darating ang time, tayo rin yung magdadala ng kapahamakan sa buhay po natin, di ba? At least mas maganda, ganun talaga Pag sinabi mo yung katotohanan, makakalaban mo lahat Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Siyempre pag tinuyuan mo yung katotohanan, masasagasaan mo kasi lahat di ba? Hindi lang yung kaibigan mo, minsan yung pamilya mo, di ba? Pag tinuyuan mo yung tama ba makakalaban mo siyempre pag mali yung ginagawa ng kapatid mo, mali ginagawa ng magulang mo, kaya mali yung ginagawa ng mga relatives mo. So ang gagawin mo, anong gagawin mo ngayon? Pagtatakpan mo ba sila o hindi? Di ba? So, which is hindi maganda 'yon, no, na pagtatakpan natin. So doon pa lang na dumarating, alam natin yung totoo, pero nagiging dishonest tayo. So doon sa mga bagay na nalalaman natin. So hindi po ganoon mga kapatid, no, para mandaya tayo ay gayon ang gagawin natin. So hindi po 'yun, hindi po 'yung kinalulugdan ng Diyos at ito po ay kamuhi-muhi sa kanya pong harapan. So nawa mga kapatid, no, sa ating paglilingkod, kahit naman sa pag-a-advise natin sa tao, maging maging good faith lahat, no, yung gagawin natin, maging pure at wag nating haluan ng mga personal nating motibo o tatangkain nating itwist yung mga bagay na alam natin, kasi pagdating ng araw mga kapatid, pananagutan po natin yan sa Panginoon, di ba? So nawa ang Diyos ay patuloy mag-guide, bigyan tayo patuloy ng wisdom and knowledge sa araw-araw ng ating pamumuhay, na tayo gabayan, bigyan ng discernment upang ating mapagtanto kung ito pa'y totoo o hindi. Ito pa'y kalooban ng Diyos o hindi. Ito ba ay totoong mensahe ng Diyos o hindi. So, sa lahat ng bagay tayo ay patnubayan at samahan ng Diyos
At naniniwala tayo kapag kasama natin ang Diyos, tayo ay matatagumpay. At yun lamang mga kapatid, at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.